Hi guys, welcome to another episode of Sparked Realities. So for today's episode, I am very excited kasi someone will be joining us in this episode. And for today's topic, it is called How to Handle Burnout and Studying. Yan. So, ito mainly para sa mga students and also to their families para magkaroon sila ng ideas. Ano na ba yung dilemma ng mga estudyante? Paano natin sila matutulungan? So, I have invited someone na for me, perfect fit siya. Na bigyan tayo ng idea, ng advice in regards with this studying dilemma ng ating mga estudyante. And so, before tayo tumungo kung sino ba talaga siya, so, she took up BS Psychology, Bachelor of Science in Psychology, and graduated as a magna cum laude. And she is also a certified human resource associate. O, diba? And recently, she has passed the board exam for the psychometrician. Registered psychometrician din po ang ating guest for today episode. So, for me, syempre, Spark Realities is to touch lives. Alam mo yun, for me nga, I describe it like tapik and balikat na parang to remind each one of us na parang, uy, may kasama ka sa journey mo. Someone like you is na-overcome yan. Hindi ka mag-isa and kaya mo yan. So, yun. So, hopefully in this episode is maramdaman nyo din yan. May mga makarelate and may inspire sa story kung paano nga ba natin i-handle pa, kung paano ba mag-cope up. Kasi syempre, hindi naman madaling maging estudyante. And for me, very timely din kasi, syempre ako, nag-aral din naman ako before, but I think napakalaki na rin ng gap or ng difference ng studying before, during my time. Wow. Mga 10 years ago lang naman yun. And for today's dilemma. Let me introduce to you our guest for today's episode. Ayan na po, our guest for today is my very own, and I am proud sa kaplastikan, my sister. At siya po yung Wow. talagang pinipigilang matawa. Okay, Ayesa Castañeda. Yan na. 'Di ba? So, yun nga, sinasabi ko kanina, 'di ba, kaka-graduate lang niya, BS Psychology Magna Cum Laude ng LSPU San Pablo. 'Di Ah, ba? Tama ba yun? ako lang 'to. Ayan. Correct. So, pakilala ka naman ng very light. So, ayun nga po, I'm Ayesa and isa akong fresh graduate na nagpapahinga right now from everything. So, napagod ka, Ah, ganon. gano'n. Nagre-rest muna bago pumasok sa mga ibang bagay. Sa bakbakan. Ayan. So, thank you naman at napaunlakan mo ang sisi mo. Yan, siningit nga lang kita, eh. Dami kong ginagawa sa Diba? buhay. Ate Choda, kaya gumraduate. Ayan. So, for today's episode, yun, nabanggit ko rin kanina, it is about how to handle burnout in studying. So, napaka-angkop mo dito sa ating episode nito kasi alam ko, as gumraduate ka ng magna cum laude, daw hindi naman halata, is that matindi ang Small pinagdaanan mo things. during the school days. Ayan. So, ready ka na ba? Yeah, ready naman na. So, first time mong mag-podcast. Yeah. Yes, like, siyempre para sa'yo gagawin ko ang lahat. So, thank you naman. Para mas makilala ka pa ng ating mga audience, 'di ba? So, kamusta naman ang school life as a college student? Bakit BS Psych? 'Di ba? Ang dami namang courses, lalo na sa panahon ngayon. Nahirapan po siya. Inisip Oo. niya, akala ko Oo, ba't madali lang yung oo, tanong. ba't tinatanong pa yun? Ano? Siyempre para lang magka-idea sila. Kasi Nating may dalawa. ibang student na kumuha sila ng certain course dahil
gusto ng family, may iba naman wala lang, try lang, or yun yung in. Ikaw ba? How did you choose your course, your program? Parang nung high school yung nawala yung friend ko gano'n. Parang siya yung naging pinaka-opening sa'kin na parang that time is, like siyempre like wala pa naman akong alam about, masyado regarding to mental health gano'n. Tapos, yun parang for me after that incident, yun parang na-eager ako na parang gusto kong to help someone gano'n na who are in need. So yun yung naging inspiration mo para Yeah, ah, mag-take up ng be a psych. Buti naman in the middle, hindi ka naman na-encounter na mahirap. Kasi nangyayari yan yung parang they'll change courses. Hindi naman. yeah. May moments before na parang nag-try din naman ako mag-question because may other dreams naman ako before na parang 'di ba I'm into writing nga ganyan, like making films gano'n. Tapos yun, parang nag-think din ako na parang hindi ko siya nagawa. Pero along the way naman while taking the course parang minahal ko naman siya na parang nasa right path naman pala ako. Wala namang regret and very Yeah, happy naman wala na you've naman. graduate as Mm. a psych student. 'Di ba? Ayan. Yes. Kamusta naman? Kamusta naman yung experience mo kasi actually si Ayesa is mixed. Parang since you are college during the pandemic, Yes. yun. So, she experienced the, online classes Mm. and yung ating, yung face-to-face. So, kamusta? Ano ba? Kasi nung panahon namin, walang, online. Ano ba, mas challenging ba siya or mas madali kasi you're in the comfort of your home? For me, hindi ko kasi super feel yung online. Although comfortable nga, nasa bahay, ganyan. Para kasing parang walang tumitingin sa'yo if ginagawa mo ba yung task mo ng tama. Palibhasa din kasi, yung social media, yung internet, so open for everything, ganyan. Pero helpful naman siya in a way. Kasi hindi ko talaga nagustuhan yung online kasi, special parang ang hirap din to connect with your classmates, gano'n. Kasi parang ang hirap naman to communicate na through chat lang, ganyan. Ta's Hmm. parang pansin ko yung transition namin ng classmates ko from online to, face to face, parang hindi rin kami super naging close, gano'n. Ta's May parang gap pa din, oo. Kumbaga hindi oo, talaga up until nakapag-build ng oo. relationship, oo. Until nag-graduate parang hindi naman kami super close. So, parang limit limit yung way of yung learning. Iba pa rin Oo. for yung talagang face to face, nandiyan si teacher, yung Tsaka iba environment din mo. tsaka mas naiintindihan mo. For me, mas gusto ko siya kasi parang mas naiintindihan ko yung lessons, gano'n. Kasi alam ko na kailangan kong makinig. Unlike 'pag online naka-record kasi siya minsan, so puwedeng 'wag naman ako makinig, panoorin ko na lang 'pag nasa time ako na nasa focus ako, gano'n. So, I think this one, yun nga, yung sa online, which is until now I think is may mga moment na ginagawa pa rin naman siya ng mga school since yan nga minsan may breakout like yung recent is Mm. yung sa influenza, yung sa flu, then bagyo. So, parang mas naging Oo. adaptive yung mga schools natin na gano'n. But I think yun nga, I think hindi siya conducive sa lahat or applicable sa lahat ng Yeah. estudyante. So, it could add up as a struggle din ng mga Mm. estudyante nowadays. So, Yeah. yun, let's go down dun sa ating journey talaga, which is how to handle burnout in studying. Ayan. So, ikaw ba? Ano ba yung for you, most of the common challenges na na-encounter mo during nung estudyante ka? Nung college, kapag, especially 'pag may mga exam gano'n, kasi parang dumating sa moment nung nag-transition na nga from online to face to face. Siyempre nung online, aminado naman yung mga prof na super maluwag sila, gano'n. Ta's nung nag face to face, biglang super higpit pala nila in person, gano'n, especially tapos yun, dun na ang sabay-sabay yung quiz nila, like
halimbawa in a day na yung 4 subject mo na ano, may quiz sila, lahat gano'n sabay-sabay. Naging So mahir parang mas maluwag Oo, pero same naman kasi 'di ba, like ako na-encounter ko din naman yung parang in a day minsan I have different palagay natin 4 or 5 subjects. Pero it's happening din during the online, na parang lahat ng yun may exam or quiz in a day. oo gano'n. But Hindi, mas hindi maluwag siya nga lang, siguro mas madali yung oo. exam nila. At saka Hmm. nung online kasi puwedeng i-take mo yung quiz dun sa time na gusto mo. Ikaw yung Okey, masusunod. okey. Mas Oo, kumbaga mas ano sila when it convenient. comes to time Oo, naman, oo. nagko-compensate sila, ayan. 'Di ba ano ka, you're an active officer ka din sa campus niyo, Oo, you're an active member of sa psych, sa yeah. College of Psych, 'di ba? So hindi ba yun mahirap na kumbaga siyempre you're studying na, siyempre yun mahirap na yun itself, then you Mm. still have bigger responsibility na from the school. So, hindi naman siya nakaka-burnout. Ano, for me nakaka-burnout siya at na mahirap siya 'pag may event gano'n especially kasi parang kami kasi yung 'pag may event kami yung gumagawa ganyan. So, sa council sa mga organization kami yung, nagpla-plan ta's nag-e-execute then after, magpo-posting pa gano'n. So, sa'min siya pumapatak. So, mahirap siya tapos especially, itatapat pa halimbawa is sa midterm gano'n, sa finals. So, yun mahirap siya kasi parang kailangan mong pagsabayin yung, pagiging student mo and at the same time yung makapag-give ka ng service to your co-students. So, paano mo siya nababalance? Like, yun nga eh, parang andun yung gusto mong mag-provide for the council, gusto mong, alam mo yun, dun sa organization nyo. And at the same time, syempre, you want to show up then for yourself when it comes to ACADS. So, paano mo siya na-balance during that time? Since dun naman sa ano namin, like both organization naman, parang, gusto nila din naman na, mas prioritize yung studies kasi parang paano ka makakapag-lead and be a good example to other students if ikaw mismo na their leader is napapabayaan mo yung studies mo. So, mas kailangan mong unahin yung ACADS mo and then pang-second pa yung work mo as a student leader. Kasi being a student is yun naman talaga yung priority. But at the same time, kailangan mo lang din isabay yung pagiging student leader. I think dito papasok yung know your priorities ba? Yeah. Na parang alam mo kung alin yung, sabi nga you cannot serve two gods, 'di ba? Kung Yes. ang priority is pag-aaral, siya yung Mm, number one, then you could sacrifice the others, 'di ba? mm. Pero yun nga, your ano ka talaga eh, Ayasa is really, alam mo, mahilig siya sa mag-leader-leader. So, parang passion niya din Oo. yun. Pero yun nga, at least, she could still do something outside of the ACADS. And maganda rin naman siya sa extra Oo. curricular activity kasi may, kumbaga, it's a learning. It's a different aspect of learning. Ayan. So siya na-mention niya kanina, hindi siya talaga na-burnout. Maybe she loves studying. Ako kasi Yeah, SACS lang. oo. Ayan. So, paano yun? Paano yun siya nagagawa na hindi ka masyadong nababurnout? May mga methods ka ba? May mga processes ka ba? Na okay, Mm, may moment. Minsan kasi may me time, mm. may, ano, nag-yoga yung iba, exercise. So, ikaw, parang, paano hindi ka masyadong nababurnout? During that time. Ano parang that time kasi like, inuuna ko din talaga yung mas, yung task na mas kailangan ng priority. If yung alin yung mas dapat ipasa muna, tapos if alin yung subject na may mas malaking load na kailangang aralin, tapos dun sa subject na mas hirap ako. So, mas yun yung uunahin ko para at least, mas malaki yung nabigay kong percentage sa kanya. Unlike dun sa mga task naman na puwedeng next week pa, 1 month pa yung allowance, ganyan. Tapos dun sa mga favorite subject naman na, somehow alam ko naman na gano'n, mas konti lang yung effort na binibigay ko. Pero meron pa ring process na nilalagay para at least hindi siya zero.
gano'n lang. Okay. Parang So, dun oo, makikita natin na maganda yung management, time management and yung pagma-manage ng sa subjects. So, talagang kailangan alam mo ano yung processes, 'di ba? Kasi minsan hindi naman puwedeng pasok ka lang ng pasok sa school. So, talagang yun nga, I think because nagli-leader din siya, she's part of the council na kailangan niyang properly manage yung time niya na things. Yan. So, napakagandang application niyan. So, for the students, yan. So, proper management lang. Para alam mo yun, hindi naman tayo malunod na minsan kasi nakakalunod mm, talaga yung mga ang daming inaaral, ang daming alam mo yun, kailangang gawin. Pero yun nga, if ano naman, kayang i-manage, i-manage natin. Kaya namang yes, makahinga diyan, ayan. So, ito oo, naman, for me, ito yung dilemma ng mga ano, mga Gen Z kayo, na oo, balancing school and personal life. Parang paano ba? Like you, wow, magna cum oo, laude. So, parang ang isip, oo, siguro ang kaharap niya lang libro the whole time. mm, So, may buhay pa ba? Kasi you're a student council, so syempre mm. school lang din yon. Then sa ACADS, is there a life pa ba outside that? May time pa for family, friends? Yes, sa friend mostly kasi, mas kasama din maganda rin na yung sa college ko din kasi is yung mga naging tropa ko din kasi is from the organization din, gano'n. So, parang dahil dun na-build din yung ano namin, relationship, yung friendship namin. So, meron din kaming friendship outside the organization and school na parang dahil din sa kanila gano'n. So, parang sometimes mas nai-eager akong mag-aral gano'n kasi parang halimbawa is nag-aaral yung isa, like pati ako kailangan kong mag-aral gano'n na parang, nagtutulungan din kami. Especially halimbawa is may activity kami na hindi din namin ma-gets, so magtatanungan kami gano'n. Ta's hindi lang din naman kami more on ACADS gano'n nung friends ko, parang mostly ano 'yun, lumalabas kami gano'n, nagko-coffee So even kami. the classmates before, the friends before, Mm. ano, parang ano siya 'no, parang na-set siya as motivation din, 'di Yes. ba? Kaya talagang minsan kailangan pumili ka rin ng mga hindi naman ano, Oo, pero good friends. Siyempre yeah. naman may ano naman tayo diyan na, alam mo 'yun, yung mga tao na Mm. i-inspire tayong mas gumaling pa where we are Oo, at and magtagumpay rin tayo sa buhay kasi yes. sila sa sarili nila, yun din yung Mm, gusto nilang mangyari. Kasi minsan hindi mm, naman sa pag-aano, may mga ibang impluwensiya na mm. instead na makatulong is that iba yung gustong gawin, 'di ba? Yes. So maganda 'yan to have Oo, friends na alam mo yun, have the same oo. goal na mag-succeed sa buhay, ayan. Yeah. So, how about ano, may hobbies ka ba? Parang nagagawa mo pa ba yun nung mga panahong yun? Na may Ano mga passion mm. things ka pa ba na nagagawa apart from school? Yes naman, kasi 'di ba somehow kanina nabanggit ko na parang I'm into writing gano'n. So parang one time ang alam ko, sumali pa ako din sa school sumali pa ako sa school ng spoken word poetry gano'n, like sinuport din naman ako ng friends ko na sumali sa school gano'n. Tapos yun, then sa organization din namin parang nagkaroon din naman ako ng chance, to do my hobby na into writing, since, yung first, position ko din is being a documentarian. So, ako yung nagsusulat, nagdo-document nung mga ginagawa namin every time na may event, gano'n. So, ako yung nagpupunta into details tapos ino-organize yun, ayun. Tapos other than na hobbies naman outside, the school naman, parang nagagawa pa rin naman siya, gano'n. Parang ano din kasi, parang 'wag mo naman din i-push yung self mo too hard. Parang kailangan din magkaroon ka din ng, space para makahinga, gano'n. Na magawa mo yung gusto mo, para din hindi lang yun yung naiisip mo, gano'n. Para yun nga, I think dun papasok Mm. yung burnt out minsan. Kasi siyempre minsan, Yes. even though how much we love yung isang bagay, gusto natin Mm. gawin yung isang bagay, nakakapagod din kasi minsan. Kasi hindi lang, kunyari like studying, ganyan. Though you love studying, pero hindi lang naman yung factors na kailangan mong i-consider. Yun nga, we have Yes. examinations, minsan nagpa-pile up yung mga activities. So, yung mga bagay na yun, na nakapaligid dun sa pangarap mo, minsan yun yung nakaka-burnout, kaso part siya. Mm.
So, you really need to have, kung siguro, alam mo yun, yung safe space na Yes. babalikan mo your home, your hobbies na, alam Mm. mo yun, makakapag-release ka pa rin ng peace. 'Di ba? Ano, siguro sa akin, I think applicable din siya sa students is that Mm. one thing I've realized is that kunyari may gusto tayong gawin like mag-aral, magtrabaho na I think hindi naman talaga limited yung pagkatao natin sa isang bagay lang. Na kunyari like ako, I'm a caregiver, hindi lang naman yun yung version ko. Or ikaw nung student ka, hindi lang naman yun yung version mo. I'm so happy that I could do a podcast kasi Yes. mas alam mo, it's a different side of me. Hindi naman ibig sabihin nun, hindi na ako yung caregiver na or OFW na si Camille, but it's a part of me. So, mas mahirap kasi may mga kailangan akong gawin, but it keeps me sane. Na alam Yes. mo yun, may parang mas purposeful yung buhay ko Mm. compare sa minsan kasi kahit ano, nakakapagod na yun at yun lang yung ginagawa mo, 'di ba? Mm. So yun, maganda na na-apply mo pa rin siya during your school Yes. days, ayan. So, suppose hindi ka nga mabilis ma-burnout, pero dumadating ba yung point na parang parang naghahang ka na rin? Yung minsan mararamdaman mo yun, An pa-depress na ako, yeah, palungkot na ako nito. naranasan ko siya is during my review for the board exam. Hmm, Like since, um, almost 3 months din yung preparation nun. Pero dahil din ano, nakaka-stress ta's at the same time, 'pag grumaduate ka din kasi ng Latin honors parang somehow malaking factor din siya na nakaka-stress kasi parang, 'di ba nga grumaduate ka ng Latin, so parang expectation agad ng lahat is papasa ka, gano'n. Na parang hindi mm, ka puwedeng hindi pumasa kasi Latin honor ka, 'di ba, gano'n. hmm, So parang 'yun, during that time, parang 'yun lang yung naging mahirap sa'kin during my review season nun. Na parang, mahirap siya. Tapos yung dumating din sa point pressure. na, especially nung malapit na yung exam, gano'n, parang mga 2 weeks na lang siya, gano'n, na parang nagta-try akong mag-drills, gano'n. Ta's bumabagsak na ako sa mga drills na parang 'pag nagche-check naman ako, like bakit yun yung sinagot ko, eh, alam kong mali yun, gano'n, na alam ko naman yung tamang sagot 'pag nag-check na, gano'n. Na parang yung brain ko na mismong sumusuko sa drills, gano'n, as in mali-mali na yung sagot ko, gano'n. So, mas nai-stress ako that time. So, parang I have this friend na nag-take na din siya last year and then I asked her na if normal ba yun, gano'n. Ta's siya yung nagsabi sa'kin na ipahinga ko nga rin daw na parang, malapit na daw like due for, sa exam daw mismo like, kusa naman daw ng lalabas yung mga inaral, gano'n. So, parang, dun sa mga last week na yun parang give na lang yun na mag-rest at least para sa exam yun tsaka na lang uli maaano yung brain, gano'n. Oo, yan. So, sa mga nag-aaral and sa mga Yeah. nagre-review din na kasama po ang mag-rest sa Mm. pagre-review. Hindi po review-review lang. And I Yes. believe on that din naman. Yun yung sinasabi ko sa kanya before na Mm. parang may time din dapat to rest kasi brain lang yan, 'di ba? Parang hello, Yes. kailangan talaga na Mm. ipahinga kahit tayo nga 'di ba yung walang tulog or patuloy ka sa trabaho, nakakapagod. Yes. Lalo na yung isip mo Mm. doon nakaupo ka lang and nagbabasa, Mm. nagpa-process yan, may ginagawa yan. So, kailangan mo talagang ipahinga, ipikit Yes. para alam mo yun, mas energetic ka and mas Mm. productive din yung brain cells natin. Ayan, tips para productive pa rin pero ano, hindi ka naman overworking. Kasi I think yun yung minsan ano, eh, na Yes. overworking, overstudying na. Ano din siguro like, lahat naman din tayo may sari-sariling phase gano'n ng pag-aaral. So, parang dun tayo mag-aral dun sa alam nating phase na pinaka-ready or pinaka-ano yung brain natin during that time. Pero at the same time, if pagod gano'n, mas magandang mag-rest muna at least 'pag, inaantok mag-nap muna na at least 10 minutes, gano'n. Tapos, 'pag, during halimbawa naman may sabay-sabay na talaga yung mga task, gano'n, parang maghinga lang muna, gano'n. Na parang, hindi naman kailangan lahat is matapos mo. Like hindi naman kailangan lahat nagawa mo na agad, gano'n. Kasi although, kailangan mo ngang gawin, kailangan ngang ipasa, pero
puwede mo namang isa-isahin lang gano'n. Kasi ikaw din naman like 'di ba nga nag-iisa ka lang din naman. So yun nga, 'wag lang i-over masyado yung sarili na, um, tapusin lahat agad. Kasi hindi naman In kailangan one, sa oo, isang upo. yes. Kasi kumbaga kung Mm, may time naman, so 'wag lang din namang i-delay para hindi ka naman nagmamadali yes, na ng oo, late, ilang oras na lang, ganyan. So, mm, how about what can you say about academic pressure? Like minsan, like kanina nabanggit mo dun sa yung parang mm, pressured ka kasi gumraduate ka sa Latin honor na parang yes, everybody's expecting. Though hindi mm, naman I think totally sinabi sa'yo, but I think somehow oo, it's in our mind kasi. mm, So, paano naman yun, yung pressure na gano'n? Parang paano mo isa-silent? Parang na-silent mo oo. ba yung Yes noises? naman. Parang isipin mo bakit para saan nga ba yung ginagawa mo na parang ginagawa mo ba yan to please them na parang ano, para lang ma-feed yung sinabi nila na, "Ay Latin honor ka kailangan mo pumasa." Gano'n na parang papasa ako kasi, nag-aral ako, papasa ako kasi, ginawa ko yung best ko gano'n. Na parang ano din naman, kailangan din at the same time is magtiwala ka sa sarili mo gano'n. Mm. And siyempre naman despite na Latin honor Yes. and tayo ay board passer. So, paano naman yung mga siyempre may mga moment na nagfe-fail tayo sa exam, may mga Mm. rejection, may mga Yes. failure. So, how to handle that? Siyempre ikaw, I think Mm. talagang nasa isip mo mag-Latin honor. So, that's your goal. So, Yes. paano mag-handle ng mga ganong pagkabigo as a student? Nung una talaga, parang ano, tanda ko nung una akong nakatanggap ng DOS, parang super nag-question ako that time na parang hindi ko naman deserve yun, gano'n na parang ginawa ko yung best ko, like nagkaroon na din ng comparison na bakit yung other classmates ko mas ganito naman yung ginawa ko, bakit sila hindi gano'n yung grade. Pero siguro I think kailangan ding may acceptance din na parang yung mga gano'ng rejection parang kailangan mo lang din siyang isipin na parang as redirection na parang, siguro kulang pa, ganyan. Or baka kaya nangyari 'to sa'kin, kailangan ko pang mag-exert ng effort, gano'n. Kasi 'pag inisip mo ng inisip na negative na nga yung dumating, inisip mo pa siya at tinake mo siya as negative, so parang magiging negative na lang lahat. So kailangan mag-isip ka ng, other reason from that na parang yun yung pu-push sa'yo to do better, gano'n. And I think for me, i-normalize din siya na it's part of Yes. life. Part siya na, Mm. alam mo yun, minsan, hindi naman laging, alam mo yun, Oo. wagi. May mga moments na despite of doing our best is that in the Yes. end is iba yung result. But yun nga at least it is an opportunity na Mm. mag-improve and may Yes. matutunan. Kasi minsan, yun na yung Mm. alam mong way, may other way pa pala. So yun, I Mm. think, dun mas nagiging mahirap kasi there are people na parang, alam mo yun, they are naka-box lang sila na parang, ay Yes. hindi puwede, kailangan okay lang lagi. 'Di ba, Mm. kailangan kung ano yung ine-expect kong result yun lang na as for those students na part yun and sana if that Yes. time comes sa inyo is that huwag kayong masyadong ma-disheartened na Yes. puwede pa rin mag-try and magiging okey din Mm. yan. O ano pa ba? So, how about when talk about the Latin honors, is it a plan? Planado ba talaga na parang, hindi ako puwedeng gumraduate ng hindi. Yun talaga dapat yung end goal Ah, actually or nung dumating lang una siya along the way? oo, nung una, somehow gusto ko lang talaga is cum laude, gano'n. As in yun lang naman talaga yung, gusto kong Pero ma-achieve. Latin honor talaga, parang you really Oo, want to Latin graduate as an honor. honor student? Yes, kasi parang at the Hmm. same time iniisip ko din nun kasi nga magre-review ako ganyan. Iniisip ko kasi malaki yung discount nun. Oo, kasi sa Ah, mga review center gano'n, like may discount kasi talaga siya gano'n. So iniisip ko din siya that time. Tapos yun nga, so very unexpected naman na, pumasok pa yung grade ko to Magna. oo, pero goal talaga siya. Meron kasing iba na parang they didn't expect, wala silang plano but Mm. along the way, dun lang nila nahanap yung passion. But for you, when it comes to you is that Mm. yun talaga yung goal, Yeah, 'di kaya ba? So super that time grade conscious din ako nun na parang
May kaya every na may kailangang ipasa, may quiz, nag-aaral talaga ako. Ikaw, ano bang maa-advice mo for those students dreaming as well na siyempre mag-Latin honor din and yun Yeah, kagaya mo is maging board passer din when the mm, time comes for them. So, yeah. what's your anong puwede mong i-share na advice or tip for them? For me ano siguro yung first is mag-pray talaga kasi, actually yung somehow yung Latin honor at saka yung pumasa ako ng board, yung lahat ng yun actually pinag-pray ko talaga siya, tanda ko yun. Nitong mga last na lang, nung huling simbang gabi last year, gano'n. Yun talaga yung tatlo yung hinihiling ko that time na maka-graduate ako. Ang una dun is yung isang subject ko na delikado ako, na baka 'pag yung grade ko dun is super baba, matatanggal talaga ako sa Latin honor, na sana makapasa ako dun, mataas yung grade ko. Tapos sunod is yun nga mag-Latin honor ako, tsaka yung ngayon na pumasa ako. So yun nga, first is mag-pray, gano'n. Tapos at the same time, gawin din naman natin yung job natin na mag-work and tulungan din yung sarili natin na ma-achieve yung gusto natin. Pero at the same time, i-help din natin yung sarili natin na, gawin yung bagay na yun, pero at na hindi naman super na mabu-burnout tayo, gano'n. Na parang, gawin din natin yun in a fun way, na hindi naman super, mahirap. Kasi halimbawa, lahat naman kasi ng courses is mahirap. So, like mahirap na nga yung course mo, like mas papahirapan mo pa ba yung sarili mo? So, parang make things easier for you, gano'n. So, siyempre number one si Papa God, kasali Mm, talaga si Papa God diyan kasi I yes. believe lahat naman ng meron tayo magagawa natin Mm, 'yan with Him, through Him, 'di yes. ba? So, yun and, siyempre yung kumbaga know your priorities, talagang Yes. alam mo yun, i-orient mo ng maayos yung sarili mo but at the same time, I think part 'to na ma-enjoy mo siya. Mm, Na ma-enjoy mo yung ginagawa mo. Kasi 'pag hindi ka na nag-e-enjoy sa isang bagay, I think dun nga papasok yung burnt out na parang, "Ayoko na." 'Di ba? Kasi minsan in-exhaust mo na yung sarili mo. Kaya darating yung punto na wala ka na ring mapiga from yourself. Ayan. So, napakaganda naman ng anong yun. So, ano bang magandang mindset yung for you na parang these students should have for them to be able to carry through challenges? So, sa pag-aaral, like in Sa pag-aaral. college, Parang na anong parang mindset ba as a oo. student? Siguro since nasa college na and after college life naman is for working na, gano'n. Siguro think na lang din na parang, para saan mo ba ginagawa din yung inaaral mo ngayon. So, parang have purpose din, na parang not being just a student, but being a professional in the future, na parang nag-aaral ka ngayon to give, your best in the future, na parang makapag-give ka naman to others in the future, na parang halimbawa, right now, you're doing it not just for yourself, but also to other people, gano'n siguro. Oo. So, I think parang when it comes to studying or in anything that we do, like, Yes. para saan ba natin ginagawa? Minsan Yeah. kasi like studying I think is that parang nag-aaral ako, minsan wala lang, gusto ko lang pumasa, gusto ko lang ng Mm, good grades, gusto ko lang ng praises. But at the end of the day, yun nga, it is your ladder somehow for the alam mo yun, sa job mo in the future. So, parang as more resilient you've become, more flexible you've become is that yun yung mas maganda mong tingnan, kaysa kailangan okey lang lagi yung grades ko. Yun, yes. na kailangan makita mo siya na, "I'm doing this thing and I am ready for this thing kasi ito yung babaunin ko for the next journey ko." And sana Yeah. magkaroon din ng good purpose sila sa ginagawa nila, para at least Hmm, yun yung maging ano nila, maging fuel sa ginagawa nila. Parang, ito yung purpose ko, so gagawin ko 'to para magawa ko yung gusto ko in the yung future. mga dream mo pa. Yes. Oo, kasi for now this is on my Mm, table, ito yung kaharap ko ngayon. I'm mm. gonna do my best. Yun, and hindi yun yung ending lang. Minsan kasi I think may mga ganyan, na story na parang though they did great,
during Yes. school days. Kaso nga, Yes. sobrang galing lang talaga nilang mag-aral. Oo. So, after that, they don't know what to do na. Kumbaga, Yes. yes, with flying colors, they did that. But, Mm. iba kasi yung talagang professional world, yung Yes. work na yun yung nakalimutang paghandaan. Mm. Minsan, hindi ka din kasi talaga, hindi lang din talaga grades yung magtatawid sa'yo. Yes. So, yun. Talagang yun nga, know why you are doing these things. 'Di ba? Mm. Para saan ba talaga 'to? Yun. Yes. So, yun. Napakaganda namang topic. So, how about I think this one. So, ngayon kasi is mas napag-uusapan natin ang mental health. So, I think Yes. Gen Zs are more aware when it comes to this. Kasi nung panahon namin, hindi Mm. pa siya masyadong natatakin. So, I think there Yeah. are stories din naman, but compared to now, iba talaga. So, Mm. paano when it comes to mental health? Kasi I think din kasi, ito yun din yung orientation ng Gen Zs ngayon because impact din naming matanda ng families and everything. Kasi Mm. yun na rin yung orientation ng mga families ngayon, ng structure. So, that's why medyo magulo yung isip ng ating mga kabataan. So, paano? Paano yung, like yun, experience mo, you have a friend who did, Yes. so, Yes. paano? And everyone is talking about it. Minsan ba nakakadala na parang, feeling ko depressed din ako. Feeling ko, ano Oh. ba siya? Mas ano ba na, mas okay ba na I think it's better na aware, pero minsan kasi nga, Yes. ang tindi rin ng impact na grabe yung, alam mo yun, pag ano ng tao. So, paano ba when it comes to mental health as a student? Ano din siguro, it's good naman at least we are aware. But also we have to be educated because being aware and educated is very different naman. Like yung awareness na parang ganito yung gawin, ganyan. Pero as uneducated ganun, hindi dapat may mga bagay na hindi dapat ganun. At the same time, being depressed kasi is bago kasi masabing depressed yung isang tao, kailangan is may dadaan din siya sa test, ganun. Ganyan. Pero at the same time, those na nagsasabi na they're depressed, gano'n, it's much better, siguro it's much better na, pakinggan natin sila, gano'n. Na parang sometimes naman although, especially sa schools, gano'n, it's much better na, i-refer natin sila to guidance counselor para at least do'n makaka-seek sila ng, help ng at least our guidance counselors. Alam nila yung mas dapat gawin, gano'n. And I think nga, because mas open na rin naman yung mga schools, mas Yes. aware na rin tayong lahat, is Mm. that seek for professional help talaga. Parang if you have Yes. someone or ikaw sa sarili mo, you feel something is off, ngayon naman is mas madami ng, alam mo yun, mas madami ng, I think, like the guy, yun nga, mas nag-offer na yung Yes. mga school ng, mas active na yung guidance, counseling, Yes. ganyan. So, yun, seek help talaga. Mm. Kasi minsan, yun nga, iba yung mga nasasamahan natin or iba yung napupuntahan Mm. natin na instead na makatulong sa atin is Yes. mas nakakapag-worsen pa ng ating situation. Ayan. Mm. So, yun. Thank you for the idea na how to handle burnout and studying. So, yun. Konting summary lang tayo na makikita naman natin sa kanya na na-enjoy niya kanyang college days. And congratulations Yes. kasi Thank you. na-achieve mo lahat ng dreams mo. So, yun, as sinabi nga ng ating fresh grad lang din na enjoy lang. I think that's the Yes. one of the na Enjoy. parang walang Mm. masamang, alam mo yun, magpakagumo ka dyan mag-aral and everything Mm. if that is your passion. But know kung bakit mo siya ginagawa, para saan. Yes. And enjoy, kasi yun nga, hindi ka naman forever nandyan. And ang saya na Mm. nai-enjoy mo siya habang nagagawa mo kasi dun mag-start yung burnout. And syempre si Papa God, laging isali sa Mm. ating mga dreams, sa ating lahat ng ginagawa Yes. para may guidance tayo. Ayan, so thank you for our guest and sana na-enjoy mo ang iyong first podcast episode. Sabi sa'yo, Yes. magchichikahan lang tayo. And syempre, this Enjoy is not the naman. last.
And there are more topics to go. Syempre, as you're a psych student, ang dami kong gustong i-tackle with you. And soon, makikita nila yan. And, yeah. So, for the last part, so, can you share with me, alam mo yun, syempre, spark realities tayo. Meron ka bang spark Yes. reality moment during your college days? Na parang, uy, nag-spark sa, nagka-idea lang ako, but you are now living in a reality. Naging present, naging, alam mo yun, nangyari siya sa life mo, but it's just a thought. Ano, yung before, yun ngang maka-graduate as Latin honor, nung graduation moment din talaga. Tapos nung nalaman ko na, yun nga, na magna ako. So parang, nung una talaga, hindi din talaga ako super makapaniwala. Until na nakita ko na lang din yung pangalan ko dun sa list. So yun, na parang before naman, sabi ko nga, is yung goal ko lang is maging cum laude. Pero nung binigay is magna pa, so super nagulat din talaga ako na hindi lang pala yun yung kaya ko, na mas kung may kaya pa pala ako, ganun. It's just a spark, o, diba? Parang minsan sa buhay niya, as a fresh grad naman ng senior high, pangarap niya, magla-Latin honor ako. But, yeah, sabi sa inyo, minsan it's a little spark, pero pagka, alam mo yung pinuhunanan mo ng pinuhunanan, binigyan mo ng panahon, it could turn into a reality. And yeah, she did it with flying colors. So, ang ganda naman. And, do you have, a life motto or a life verse? Siguro, yung pinaka-favorite kong Bible verse is yung Isaiah 60:22, yung when the time is right, I the Lord will make it happen. Na parang, syempre, may mga times din naman before na parang I'm waiting for my turn. Tapos, parang yon na nung mga dumating na yung moment ko, so yun, doon ko alam na yun na para sa akin talaga yung mga bagay. It is, God's yes, answer. yes. Na yun, sa lahat ng ating paghihirap, minsan kasi, I think yun nga, waiting season, syempre, for years mong Yun yung binuno yung pinakamahirap. pag-aaral. Syempre, Oo. hindi mo alam what's in the end. And syempre, nag-aral ka rin for your review. So, nga naman, nakakapagod yun, di ba? Na parang, hanggang kailan or magpe-pay off ba to? But yun nga ang pangako ng ating Panginoon na sa tamang panahon, He will answer. You will reap what you sow, and 'di ba? So because of your hardship, your effort, your resilience, nag-paid off naman, 'di ba? Talaga namang God is good. So yon, thank you for joining me. Thank you for your time, and thank you then for having me. Salamat. Ayan. Yes. So, thank you and see you to our next episode of Spark Realities. Bye! Yes. Bye! Thank you! Thank you!